Adultery. Ano ho bang ibig sabihin, Kuya Mark, ng adultery? Ang adultery, ang word adultery is carnal knowledge. Ano ba yung carnal knowledge? Carnal knowledge is sexual intercourse. Carnal knowledge ng isang babaeng may asawa sa lalaki na hindi naman niya asawa. Yun yan. Sexual intercourse, or when a married woman, kailangan asawa, kasal. When a married woman had sexual intercourse or had carnal knowledge with a man, not her husband. And yung lalaki na yan, alam niya na yung babae may asawa, pinatulan pa rin niya. Pinatulan pa rin niya. So, ang tawag doon sa lalaki na yon is paramour. Don't forget, ang tawag sa kabit sa lalaking may asawa, concubine. Ang tawag naman sa kabit sa babaeng may asawa, paramour. Banda yan paramour. Paramour. Then don't forget, in adultery, every sexual intercourse is a crime of adultery. Every sexual intercourse is a crime of adultery. For example, nagtalik sila doon sa Manila. After 2 days, nagtalik sila sa Quezon City. Nagtalik sila sa Pasay. Every sexual act is a crime of adultery. 1 count yon. 1 count of adultery po yan. Naku po. Talagang mga kababayan, makinig kayo dito dahil ito yung mga top 3 na mga common crime dahil sa bawal na pag-ibig. Bawal na pag-ibig or nasobrahan sa pag-ibig. Naku po, lahat ng sobra. Alam mo naman, Kuya Mark, meron tayong lumang kasabihan, lahat po ng sobra ay bawal. Bawal, o yan. So, nasobrahan sa pag-ibig. Alright. Kasi ang mga Pilipino, napaka-mahilig umibig. Dito tayo, ating paghambingin, Kuya Mark, yung adultery at concubinage. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang adultery and concubinage, ang pagkakaiba doon, in adultery, it is committed by by the adulterous wife. Pag adultery pinag-usapan, ang gumagawa noon, yung adulterous wife. Yung babae na nangangaliwa sa ibang lalaki. Okay? And of course, kailangan kasama sa krimen yung kanyang kabit or tinatawag na paramour. Ang concubinage, ang gumagawa noon, yung unfaithful husband. Together with a woman, not his wife. Ang tawag naman sa kabit niya is concubine. Yun yan. That is the first, yung pagkakaiba ng adultery from concubinage. And pangalawa, proof of sexual intercourse is enough para ma-convict ka ng adultery. So, for example, babae ka, nabuntis ka dito sa Manila, habang yung asawa, OFW, doon po sa Saudi Arabia. 5 taon sa Saudi Arabia, yung asawa mo, tapos ikaw nandito sa Pilipinas, paano ka nabuntis na yung asawa mong lalaki nandun naman sa Saudi? Yan. Proof yan na you are an adulterous wife. Because, sabi ng batas, proof of sexual intercourse with a man, not your husband, is already a crime of adultery. Pero in concubinage, sexual intercourse is not enough to convict a unfaithful husband. Ibig sabihin, kahit may proof pa na ikaw lalaki, nakipagtalik ka sa ibang babae, hindi enough yan na ma-convict ka ng concubinage. Kailangan may proof na yung ikaw lalaki, dinala mo ang mistress mo sa bahay ninyong mag-asawa. Or you had sexual intercourse in a scandalous manner, or binahay mo ang kabit mo and nagsasama na kayo bilang mag-asawa. Yun ang requirement for concubinage. Pero mere sexual intercourse is not a crime of concubinage. That's why, for example, may nabuntis kang babae, pinirmahan mo ang birth certificate ng bata na pinanganak ng kalaguyo mo. Is it a crime of concubinage? Hindi. Bakit? Sabi ng batas, mere sexual intercourse is not a crime of concubinage. Kailangan may proof ka pa. Binahay mo yung asawa, yung kabit mo, dinala mo sa bahay ninyong mag-asawa, or you had sexual intercourse in a scandalous manner. Iba pag ang babae ang nangaliwa. Kasi pag ang babae ang nangaliwa, mere sexual intercourse is a crime. So mas mabigat and mas strict ang batas about adultery compared sa concubinage. And pangatlo, yung tinatawag na penalty.
Mm. Ang penalty ng adultery, 2 years up to 6 years. Umahaba din. Then, kasama, same penalty ang adulterous wife, same penalty ang kanyang kabit or tawag na paramour, same penalty. 2 years to 6 years imprisonment. Pag concubinage, mas mababa lang ang penalty. 6 months to 4 years. Ang unfaithful husband, pero ang kanyang concubine or kanyang kabit, hindi makukulong. Pero may penalty pa rin, ang tawag doon, destierro. When destierro ang kanyang penalty, hindi siya makukulong ang concubine. Pero ang unfaithful husband, 6 months to 4 years. But the unfaithful wife, 2 years to 6 years, kasama doon sa makukulong ang kanyang paramour. Ano tong, Kuya Mark, adultery, bailable ba ito? Lahat po available naman yan kasi simple crime, below 6 years naman ang penalty. But ang sabi lang na batas dito, kung ikaw ay kabit sa babaeng may asawa, same ang term ng kulong mo or duration ng kulong mo sa unfaithful wife. Pero pag kabit ka sa lalaking may asawa, destierro lang ang penalty mo. Ibig sabihin, hindi ka makukulong, palayasin ka lang sa lugar kung saan ka nakatira together with the unfaithful husband. Naku po, mabigat ang penalty. Di biro yan, ha? 2 to 6 years. At syempre, sa ating mga kababayan na may personal knowledge sa mga kasong ganito, sana kapulutan po ninyo ng aral ang ating palatuntunan. Ang pinag-usapan natin dito, batas, we're not encouraging na maging unfaithful kayo. But pinag-usapan natin dito, ano yung consequences if you are an unfaithful husband or if you are an unfaithful wife? Alright, may mga tanong dito kay Mark. Paano po ba malalabanan ang asawang babae kung may balak siyang, frame up ang kanyang asawang lalaki na wala naman talagang karelasyon sa subordinate nitong babae sa workplace? At ang dahilan, Kuya Mark, iinggit at selos. Selos. So for example, dinimanda niya yung asawa niyang lalaki. Madismiss ang kaso kung pinag-usapan natin dito concubinage. Kasi in concubinage, kailangan binahay niya ang kabit niya. Or dinala niya ang kabit niya sa bahay nilang mag-asawa or they had sexual intercourse in a scandalous manner. Yun lang ang requirement sa concubinage. Of course, pwede niya mademanda ng Republic Act 9262 pag may proof siya na may psychological abuse, may emotional abuse, pag hindi siya sinuportaran, may tinatawag na economic abuse. Malinaw, Kuya Mark, hindi pwedeng kasuhan ng lalaki ng adultery. Never. Never. Ang lalaki, mademanda din adultery. Ganun. Kung kabit siya sa babaeng may asawa. So, posible pa rin ang lalaki maging liable na adultery. Same goes sa concubinage. Yes, pwede yan. Right. So, pwede ka mademanda ng concubinage at the same time, pwede ka mademanda ng adultery. Concubinage kasi lalaki ka, may asawa ka, tapos pinatulan mo, babae na may asawa din. So, pwede kang mademanda ng adultery at the same time concubinage. Ano ba yung, may binanggit ka kanina, Kuya Mark, na destierro? Ano bang ibig sabihin po nun, sir? Ang destierro is a kind of penalty. But unlike sa ibang penalty na may kulong talaga, na for example, 6 years na kulong, 2 years na kulong, 6 months na kulong, in destierro, hindi ka makukulong. There is no imprisonment. Hindi ka lang, palayasin ka lang sa lugar kung saan ka nakatira. For example, bawal kang pumasok within Makati and 25 kilometers around Makati. Bawal kang lumapit dyan. Kasi pag lumapit ka dyan, may ibang penalty ka. Pwede ka na makukulong. Bakit? Kasi pinagbawal ng batas na lumapit ka dyan para at least maiwasan mo yung kabit mo or maiwasan mo yung kalaguyo mo. That's why bawal kang lumapit sa lugar na yan. Yun ang tinatawag na destierro. Yun lang ang penalty sa mga concubine. Kasi concubine, kabit sa lalaking may asawa. Ang gaan lang pala. Iiwas ka lang. Maiwas ka lang, yun ang penalty ng tinatawag na concubinage. But of course, iba naman pag ang kaso nila is Republic Act 9262.